dito nag-struggle ang maraming Kristiyano pagdating sa pera. Listen, ang pera mo ay hindi sa'yo. Okay? Maaaring sasabihin mo, hindi na talaga para sa akin yan eh, para sa mga anak ko eh. May mga pagkakataon na una pang namatay yung anak mo, paano na? Nauna pang namatay yung anak mo kaysa sa'yo. Sasabihin mo, para sa apo ko. O talaga walang katapusan yan. Okay? So ano ibig ko sabihin? Ano mangyayari ngayon? Na dapat sana ibinigay sa'yo ng Panginoon niya kasi gusto niya pakinabangan. Okay? Pakinabangan ka. God wants you to make a difference in this life, pero inimbak mo. Okay? Instead na dapat ito ay naka-influensya ng marami pang kaluluwa at nakakilala sila sa Panginoon. People of God, kung bakit pinagpala ng Diyos, okay, ang unang henerasyon ng mga Kristiyano noon, sapagkat they know how to make a sacrifice. The sacrifice of time. Every day they are in the temple courts. At ang ginagawa nila, every day, nag-house to house sila. Kaya nga sabi ko sa mga graduate ng mga RTC, so kung maunawaan ninyo, hindi kayo graduate for nothing. This time, dapat kayo mag-exert ng effort. You need to give time. You need to what? To reach out for the lost soul. Kaya nga yung ating cell group, house to house yan. Kinakailangan tuloy yan. Hindi ka graduate for nothing. You now need to make a difference in your life. Make a difference. Amen? Amen. Amen? So, ganun po natin mga kapatid ko, if you want to make a difference, it requires sacrifice. Your time and your money. Ano pa meron sila mga kapatid ko? If you want to make a difference, it requires unity. Sa Lord GM, okay? Sabi ko nga last week, walang Lone Ranger na Kristiyano. Okay? Sabi ng Lord, walang sino man na nabubuhay para sa sarili lang. So ano dapat mong gawin? Bilang isang Kristiyano, ang Lord of the Harvest, kung ikaw ay miyembro ng church ng Lord of the Harvest, you must keep yourself na committed dito sa church na ito. Kinakailangan parati kang kasama sa mga nag-aapoy na mga, sabi ko nga kung bakit may mga taong nagtutulog-tulog, alam mo nyo bakit? Kasi umihiwalay ka sa mainit para kang uling. Pag umiwalay ka sa mga nag-aapoy, unti-unting manlalamig ka. Kailangan, you need to keep your Christian company. Keep yourself in the fellowship. Keep yourself. Kahit may mga taong hindi mo type doon, you need to keep yourself with the company of believers. At tingnan po natin, mga kapatid ko, unity. Anong nangyari ba dito sa mga Kristiyanong ito? Balikan natin yung nangyari doon pa rin tayo, Acts chapter 4. Sa mga Kristiyano noon. Sabi ganoon, on their release, so pinakawala na si Peter at saka si John. Peter and John went to their own people and reported all that the chief priests and elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sabi nila, Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Nung kanilang narinig ang ginawa ng Panginoon sa kanilang apostol na si Pedro at saka si Juan, alam po ninyo ang ginawa nila? Sama-sama sila nag-pray. They raised their voices together in prayer. So ano dapat natin gawin dito? Sabi nga, if you want to make a difference, you pray. But you don't pray alone, individual. You pray together. Are you here? Amen. Now, hindi naman masama yung nagpe-pray kang nag-iisa. Maganda naman yun. Kaya lang, tingnan po ninyo. Hindi nyo napansin pagka nagpe-pray kang mag-isa, mostly ang prayer mo parang pang sayo. Parang doon lang sa concern ka. Tama po ba? Concern ka sa mga family mo. Hindi po masama yan, okay lang yon. Pero, ang kagandahan ng tinatawag na prayer in unity, so you need to what? You need a unity in prayer, or prayer in unity. Ang kagandahan nito, at pagkakaiba nito, kapag sumama ka sa ibang believer, yung concern mo para sa ibang tao, ang pinagpe-pray mo. It doesn't concern about you. Pagka sumama ka sa, tinupunin nyo, kung makakasama kayo sa prayer meeting, pinagpe-pray mo, hindi yung mga taong hindi mo nga kilala, pinagpe-pray mo rito. Amen. Minsan hindi mo kilala to, minsan tinatanong, sino kaya to? Okay? Sino kaya, kaano-ano kaya to ni brother ganito? Apelyido.
Okay? Pinagpe-pray namin dito, hindi namin mga kakilala. Pero nandun yung puso, Lord, ipuin mo yung puso nila. Lord, makakilala siya sa iyo, Panginoon. Lord, pagalingin mo siya, Panginoon, makita ang kapangyarihan mo. Sa prayer meeting po natin, I'm telling you, ang dami-dami na po mga himala, mga kasagutan ginawa ng Panginoon dyan. Talaga pong grabe ang ginawa ng Panginoon. Napakarami na pong himala ang ginawa dyan. Okay? Kaya nga na sinasabi ko, sana naman, okay, pagka ikaw sinagot ng Panginoon, huwag mong kalilimutan ang parte mo doon sa usapan ninyo ng Lord. Huwag sana. At tinan po natin dito, when these people knew na sumagot ang ginawa nila, they all pray together in one voice. I believe that prayer makes a difference. I believe in that. At alam po ninyo, kinakailangan lang nating pilitin ang ating mga sarili. Sumama sa mga, kahit sa cell group ninyo, sa cell group po, ginagawa din po yung mga prayers na yan. Pray po kayo doon. Or, kung meron kayong panahon, sabi ko nga, sacrifice of time, pumunta kayo rito. Total, sinabi niyo naman sa akin ngayon, gusto niyo sumama sa maging prayer warrior. Pumunta kayo rito, subukan niyo. Amen? Amen. Okay, kung gusto niyo maging prayer warrior, sacrifice of time. And of course, connected with that is the sacrifice of effort. Okay? Huwag kang mag-struggle kapag umuulan or malamig, lalo na ngayon, pare-kara malamig na. Okay? Kaya nga kinakabahan ako, pagka taglamig, nangungunti kami sa... Konti na nga kami sa prayer meeting, nangungunti pa kami. Okay? Nakakalungkot kasi, minsan pupunta po ako sa Mutsumi, manunundo ako, minsan isa lang ang susunduin ko. Isang malaking ban ang dala ko. Okay? Dapat bisikleta na lang ang dala ko, pwede na sa likod. Sayang yung gasolina. Okay? So, listen, there is strength in prayer. Amen? But there is greater strength when Christians, when a group of Christians, pray together. It makes a difference. Pwedeng gumawa ng himala ang Diyos sa isang tao. Pero kapag ka ang grupo ng mga Kristiyano ang nag-pray, I will tell you, ibang klaseng tsikala, ibang klaseng kapangyarihan ang i-release ng Diyos. Okay? Kinakailangan yung pilitin ang iyong sarili na minsan sumama ka, makisama ka sa panalangin. Ang sarap-sarap pagka sinabi sa amin, na susulat namin sa meron po kaming lugar na Thanksgiving, o gumaling yung pinag-pray namin na si ganito, yung may cancer na si ganito, gumaling, yung yung pinag-pray namin na yung mga kaluluwa na ito, na pamilya niya, nakatanggap sa Panginoon. Ang sarap ng feeling namin doon. Ibang klaseng sense of accomplishment namin. Pagka binabalita sa amin yung mga kasagutan na yun. Mga kapatid ko, alam po ninyo, hindi nyo naman magagawa yan kapag si Kristo ay hindi naging totoo sa buhay mo. Itong mabigat na problema sa ating mga Kristiyano. Naniniwala tayong may Diyos, naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo, pero si Jesucristo ay hindi totoo sa buhay mo. Pagka sinabi kong hindi siya totoo sa iyong buhay, hindi mo siya nararanasan, hindi ka nakakaranas ng closeness sa Panginoong Diyos. Pagka may problema ka, hindi mo naman binibigay talaga sa Kanya dahil hindi siya buhay para sa'yo. Para siyang isang imahe lang para sa'yo. Hindi siya buhay. Pagka sinabi mo buhay, nararamdaman mo siya. Nararamdaman mo yung biyaya niya. Nararamdaman mo yung encouragement niya sa panahon na ikaw ay down. Why? Sapagkat siya'y buhay sa'yo. Amen. At ang isang taong buhay si Kristo